Ayan po, hinatak na ng Bureau of Customs ang tawag ito, mga luxury car ng mga kontraktor, lalo ng Diskaya. Sa atin yung kotse niyan Sa atin ang ibinili niyan Pero ng taong bayan ang pinampili nitong mga sasakyang ito. Eto, pakinggan po ninyo ito, panoorin po niyo ito. At least makita natin, nababawi na at binabawi na ng gobyerno. Ito yung the whole government approach. Tulong-tulong ang gobyerno para ma-recover ang pera, ari-arian at mga sasakyan. Ito, tingnan nyo kung makikita nyo, para makita lang ninyo yung sasakyan ang ibinili pera nating mamamayang Pilipino. Ayan dami yan ganda laki Thank you sa ABS-CBN siya rin yung nakakita ng video ito. Ayan Ayan yan yung isa. Ayan, dami po niya, sunod-sunod yan na dinala sa customs. Ganda, laki niyan, mahal po yan. Luxury car yan, ilang milyon ang isa niyan. Ayun, sandali, may dumaang ibang sasakyan. Sunod-sunod yan Ayan Nasaan yung iba? Ayan lalaki GM. Wow, ayaw ko na sabihin yung brand, baka maging commercial pa. Pinapasok na ako sa customs. Ayan mga luxury car. Ayan puro mamahali sasakyan. So yan, papapatunay lang po na binawi na po yung mga sasakyan ng Diskaya. Kung yung mga gunitaya, yung unang balita ay 100, di ba? Sabi nila ay 100 daw yung kotse, naging 28. Ang laki na nawala, 40, naging 28, pero na-recover dyan, na-hold nila 28. So yun ang isa-isa pong dinadala sa customs. Magandang balita yan dahil kasi ang pwedeng gawin dyan is subasta, i-auction, ibenta uli. Kaya lang, sino bang bibili niya? Iisipin niya, ay, Diskaya yan. Sino baka walang bumili. Hindi ko alam kung anong gagawin. Meron pong authority under the law, ang customs. Pagka nakitang smuggling, walang binayarang tamang buwis, so kukumpiskahin yan. Pag kinumpiska, automatic government property. Magiging government property kaagad yan. So, pwede nga nilang i-auction or pwede kung ano mang dapat gawin. Pero palagay ko sana may mabenta pa rin ito. Kung hindi man sa tamang presyo na at least may perang maibabalik. Kung halimbawa ang halaga niyan dati 50 million. Halimbawa lang 50 million ang isa. Mabinta ng 30 million. Ay di at least meron 30 million per unit na marirecover pera ng bayan yun. Maibabalik sa National Treasury. Kaysa sa sunugin o gibain, sayang naman. Pera ng bayan yan sa hirap ng buhay, di ba? So, ayan po yung ating nakikita ritong dapat gawin. So, kaya ko pinakita yan, hindi ko kayo para inggitin, hindi naman tayo maiinggit yan. Pinakikita ko lang na yan na po yung galaw ng tinatawag natin the whole government approach para magtulong-tulong sila. Customs, BIR, Anti-Money Laundering Council, Central Bank, Department of Justice, NBI, Police, at saka po ang Independent Commission ng Office of the President na nag-iimbestiga. Yun. Okay? So, ano yung masasabi yan? Speaking of ICI. Ang sabi po ng ICI, wala silang katatakutan, wala silang pipiliin, at wala silang kakampihan sa lahat ng mga pangalang mababanggit. Ang nagbanggit, nag-akusa at inakusahan, lahat sasailalim sa investigasyon at evaluation. After niyan, lahat ng makikita nilang dokumento at magpapatunay sa mga nag-akusa at inakusahan, kakasuhan, anti-graft o plunder before Ombudsman patungo ng Sandigan Bayan. Ibig sabihin kahit senador, kahit congressman, kahit speaker, kahit dating Senate President, or local executive, at mga taga-Department of Public Works and Highway, lahat sila pananagutin. Ayon kay Justice Andy Reyes, chairman ng ICI. Tingnan natin, isa sa mga inaabangan natin dito ay si General Sorin, yung dating PNP Director General, na ngayon ay ginawang ipinalit kay Magalong bilang lehitimong investigador at ang tawag dito, advisor ng ICI. Kaya lang, huwag naman kayo magagalit at ito naman on record, dati rin
Dating PNP chief ito ni Duterte. Kaya kaabang-abang, ating abangan. Maninindigan kaya si General Sorin na siya ay independent? O lulutang at lulutang pa rin yung kanyang identity na siya ay dating PNP chief ni dating Pangulong Duterte? Siya ba ay DDS o hindi? Hindi ko alam. Tinatanong ko nga, ano ba ang inyong tingin? Kayong mga nakakakilala sa dating PNP chief na ngayon ay nasa ICI, siya ba ay Duterte supporters o hindi? Siya ba ay Marcos na o hindi? Yan ang ating aabangan. Yan ho ang inilagay. Wala tayong magagawa. Yan ang choice ng Malacanang. Okay? So, kaabang-abang po ito. Kaya sana bilisan. Pero lahat tayo nananawagang bilisan pero gumagalaw naman sila. Actually, marami nang na-file ang DOJ, ang Department of Public Works and Highway sa kanilang mga tauhan sa Office of the Ombudsman. Noong isang araw, ang ICI nagpunta na rin po ng Ombudsman, nag-file na rin po ng mga kaso doon sa naunang na-imbestigahan nila. Ganun kasi, hindi po pinagsasabay-sabay. Lahat ng dokumentong positibo magtuturo at mag-identify sa kasapakat sa anomalyang ito, scam na ito, file ka agad ang kaso. Para magkaroon ng warrant of arrest pagka nasa Sandigang Bayan. Kasi lahat yan non-bailable offense. Lahat po yan kulong sila. Kasi wala pong pansamantalang paglaya ang kanyang klase mga kaso. Kaya sana ko tuloy-tuloy. Ako naiinip na rin pero maghintay-hintay tayo. Kasi may prosesong ginagawa. Rule of law ang pinapairal kasi. Investigation, file ang kaso, patungo ng korte. Kung anong mga batas, adilabag, ang korte ang magsasabi kung anong mga penalty, anong kaparusahan pagkatapos ng kanilang pag-trial o paglilitis. Pero at least kumagalaw. Yun importante, umuusod. Itong galaw kong ito, itong isyong ito. Okay, huwag tayong mainip masyado. Pero nakikinig ko yung iba, kulong na kaagad. Ako, hindi nga gusto ko kulong kaagad. Pero hindi po nila ginagawa. Ang tuloy-tuloy din, hindi lang gaanong maingay kasi ganun talaga ang galaw nila, yung pag-hold, pag-identify, para makontrol, ma-hold, ma-prosent ang mga asset. Lalo na yung cash. Yung mga bank account ng lahat ng sangkot dito, yung mga senador, congressman nabanggit, at mga kontraktor at mga engineer ng Department of Public Works and Highway. So yun po, tuloy-tuloy yun. Magugulat na lang tayo kung gaano kalaki na ang pwedeng ma-recover. Noong isang araw nga may pinakita na nga na na-recover na pera o sinauli. Pero maliit pa yan. Kasi bilyon yan. Baka nga trilyon. Kung bilyon sa loob ng 3 taon sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno, mas malaki ang nawala sa pera ng bayan doon sa 6 na taon sa ilalim ng Duterte administration. Kasi DDS lang naman ang niniwalang wala silang kalukuhang ginawa dyan. Meron po. Mula 2016, nagpasasana ang mga diskaya. Inamin na yan in public. Na doon sila nagsimulang yumaman, nagpayaman mula sa 2016 kung saan si Duterte ang presidente noon hanggang ngayong taong ito. Kaya huwag kayong magpapaniwala doon sa mga propaganda, gimmick, drama ng mga DDS na isinasalba si Duterte. May pananagutan ang mga tauhan ni Duterte na kasapakat din, posible, diyan sa kalokohan. Congressman o senador, dapat kayong managot.